Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Politico 24 minutes ago. Scoop na naman ito ng Politico. Sabi dito, the campaign to impeach Vice President Sara Duterte remains short of the required one-third vote needed to transmit the articles of impeachment to the Senate for trial. After 15 lawmakers withdrew as authors or co-authors of the resolution just a week before the House is set to vote on it in plenary. Ito, lawmakers who reportedly withdrew as authors of the House resolution setting forth the articles of impeachment against VP Sara. Okay, ito na. Basahin ko yung mga pangalan nila. Mauricio Dumugan, Lone District, Baguio. Sana totoo. Saludo ako sa taga Baguio. May konsensya ang inyong representante. Sana totoo. Jennifer Karen Lagbas, First District, Misamis. Anong Misamis kayo ito? Misamis Occidental o Oriental? Jose Alvarez, Second District, Palawan. Aniela Bianca Tolentino, 8th District, Cavite. Emigdio Tan Huatco III, 2nd District, Rizal. Loreto Amante, 3rd District, Laguna. Emerson Pascual, 4th District, Nueva Ecija. Chino Almario, 2nd District, Davao. Yevgeny Vicente, ano ito? Parang Imano ito. Yevgeny Vicente B. Imano, 2nd District, Misamis Oriental. Arnan C. Panaligan, 1st District, Oriental, Mindoro. Salamat po, Congressman Panaligan. Kilala ko ito. Nung nasign ako sa Mindoro, mayor pa siya ng Calapan City, mabait na politiko ito. Manuel Fortes Jr., 2nd District, Sorsogon. Hill Acosta, 3rd District, Palawan. Ana Victoria Tuason, 3rd District, Leyte. Wow. Christine Singson Mihain, 2nd District, Ilocosur. Anak siguro ito ni Governor Singson. And then, Bier Rodriguez. I don't know, hindi nakalagay anong distrito niya. So ito po ang according to sources ng politiko, binawi nila. Para bang binawi ang pirma ba? Ayaw ng pipirma, umatras. Para yung partial committee report ng Blue Ribbon, 3 ang bumawi. Senator Subiri, Gatchalian, and GB Ergito. Up to now, kulang pa rin ang perma ng Blue Ribbon Partial Committee Report. Kaya hindi matalakay sa plenaryo. So I don't know how true na kulang ang 1/3. Sana totoo kasi ako, I'm just preparing for the worst. Hinanda ko ng sarili ko na aakyat ang impeachment case ni VP Sara sa Senado for trial. Yan ang aking pananaw, kailang mas maganda kung nagkamali ako. Gusto kong kamali ako.
Well, itong politiko, Abante, Bilyonaryo News, magagaling sila, marami silang insiders o bubuwit, puting ahas. Kaya sila palagi ang nagbubulgar ng ano. Ito yung media na hindi siya bias. Yung iba, wala na, hindi ko na pinapaniwalaan. But Bilyonaryo News, Politico, Abante, wow. Marami silang scoop. Marami silang, hindi pa na ipapublish sa mainstream media, sila nakakaalam na. Kaya nga, sana totoo ito. Sana magkatotoo yung analysis ni Attorney Anthony Lodalvi Vista na there will be no impeachment next week dahil kulang sila sa numero. Kasi kanina yung botohan sa Committee on Justice, inapprove na nila yung parang committee report, 55-0. Kaya ang estimate ko, kung yung 55 sa Committee on Justice, boboto lahat yun sa impeachment ni VP Sara. So 51 na lang kulang. Kaya tingin ko, kung 51 na lang kulang, parang kayang-kaya na nila. Kaya lang, depende na rin eh. Kasi marami talaga ring natatakot yung political setback or backlash, restback ng mga tao na galit sa impeachment, lalo na sa Mindanao at Visayas. Maybe in Luzon, example, Batangas, yung distrito ni Congresswoman Luistro, baka gusto nila. Kasi yung congresswoman nila, bidang-bida eh. But doon kay Congressman Libiste, ay ayaw doon. So, saan pa? Of course, doon sa Ilocos Norte. Mga kongresista doon, baka gustong-gusto. Saan pa bang malakas ng ano? Sa, I don't know, sa Leyte. Depende sa lugar. But, malalaman na lang natin next week, May 11 ang butuhan. So, bantayan po natin yung mga boboto pabor sa impeachment at wag nating kalimutan kung taga saan sila, kung taga sa inyong distrito, eh alam nyo na ang inyong gagawin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay po tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni Angero nga naa sa Bulay, so muna ni siya ang ipanghatag sa mga tao nga itabang kadtong nagpangalisod nga mga guba ng ilang balay ug muna ni sila upat sila ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Sigarilyo pa man. So muna ni ang kargahan nila nga motor lang. Pangit daw po pesta. Tapi ko yun. Karon abot na gyud ang yero. Motor ba? Ug karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Auntie nga balo nga natagaan na mo yero. Auntie, pila na din ni katuig imong balay Auntie nga inane na ang itsura? 25 na ni katuig nga balay. Oo. Ko sa Ginoo kay atop na gyud ko kay lista ni akong balay. Oo, lagi. Nga naman Auntie nga wala man ni na sa 25 katuig wala siya na ilisdan. Wala may atong ipalit. Lagi Auntie ba? Oo.
Salamat kaayo sa nagatag nagsuporta sa singa naka ilis na gyud kog balay. O ato Salamat kayo.